Magandang tanghali po sa inyong lahat. At alam ko po na excited na kayo na magbigay. Pero bago po tayo magbigay sa Panginoon, ay nais ko po sanang i-share sa inyo itong isang napakagandang verse po sa Bible. Basahin nga po natin ang Mark chapter 12 verses 41 to 44. Mark chapter 12 verses 41 to 44, ang sabi po dito ay, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Amen. Purihin po ang pagkakabasa ng salita po ng Panginoon. Ito po ay alam na nating story about the widow, isang babaeng balo. At nakita po natin kung paano pinagtuunan ng pansin ng Panginoon at tinawag pa niya ang mga disciples niya para ipakita kung paano yung pagbibigay ng babaeng balong ito. Ngayon gusto ko po na konting himayin lang po natin. Ano po yung mga nabanggit na mga detalye dito sa verse na ito. Sabi pong ganoon, meron siyang 2 very small copper coins. Ano po kaya yung worth ng copper coins at that time? So sabi po dun sa binasa natin, it's worth only a few cents. Pero baka naman mamaya, yung few cents dati, nakakabili na ng bahay at lupa, di ba? Parang katulad dito sa Pilipinas, siguro mga 1920s, 1930s, baka yung 500 pesos mo, ektarya ang lupa na yon. Pero hindi po. Nag-research po ako ng konti dahil gusto kong malaman how much ba yung worth ng copper coins during that time, at the time of writing. At sabi pong ganun dun sa nabasa ko na isang commentary, hindi pa po makabili ng isang ibon ang 2 small copper coins. Ibig sabihin po, yung pambili mo ng pang-adobo, kulang pa yung pera mo. Dahil nga po, dapat 3 copper coins ang isa daw pong ibon, ang isang sparrow. So, kulang pa sa pang-ulam. Okay? So, ganun kaliit po yung pera na meron siya. Ganoon kaliit yung pera na hawak niya at ibinigay niya sa Panginoon. Amen. Now, another thing is, ito po ay isang widow. Balo. Walang asawa. Ibig sabihin po, ito po ay wala nang inaasahan sa buhay. Hindi nga po nabanggit kung baka may mga anak pa siya na pinapakain at binubuhay. Pero po, na-highlight dito yung kanyang pagiging balo. Na ibig sabihin, wala ka nang pera, 2 very small coins na nga lang ang pera mo, at wala ka pang maasahan na katuwang sa buhay. Ganun po katindi yung pinagdadaanan ng babaeng balong ito. Ngayon po, nais ko pong sabihin sa inyo o i-share sa inyo na this is a remarkable giving. Remarkable. Ano ba ang ibig sabihin ng remarkable? Remarkable is worth of attention. Nakita niyo po, tinawag pa ng Panginoong Jesus yung mga alagad niya para ipakita yung pangyayaring ito. It's worth of attention. It's extraordinary. It's exceptional. Kakaiba yung pagbibigay po na ito. Dahil nga po, napakadali magbigay pag meron ka. Amen ba? Totoo ba? So kapag meron kang 5,000 sa wallet mo, parang okay na mo magbigay ng 500, 10%, diba? Kasi may matitira pa sa yung 4, 5. Pero kung ang pera mo, kapatid, 100 na lang sa wallet mo, bibili ka pa ng bigas, ibibigay mo pa ba yan sa Panginoon? Ibibigay mo pa ba yan as tithe or offering mo sa Panginoon? Alam niyo po yung remarkable giving can cause remarkable blessing. Amen? Amen po ba tayo? Sino po ang ready na sa remarkable blessing ng Panginoon? Ibig sabihin,
Ano ulit yung ibig sabihin ng remarkable? Extraordinary, kakaiba. You have not experienced it before. Ganun po. Remarkable giving can spark a remarkable blessing. Amen. So tayo po na nakakaranas ng mga paghihirap, even before the pandemic, na nawalan ng trabaho, di ba po? How much more pa ito pang pandemic, na nagsara ang mga negosyo, maraming mga na-lay off, yung mga tindahan na nagtitinda ng mga commodities dati, ay hindi na sila makapagtinda. Humina ang benta kung meron man. Sobrang tindi po ng pandemic na ito. Pero this is a very good time to do remarkable giving. Naniniwala po ba kayo? Type amen. This is the very good time to do remarkable giving. Kaunti na lang yun naman ng wallet mo, kapatid. Pero ibibigay mo pa sa Panginoon. Ang mahirap po kasi sa atin, bilang tao, tayo po na, halimbawa po ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ako na mabuti, nagtatrabaho po ako ng, inaayos ko po ang aking trabaho para maging maayos din po yung tatagapin kong income. Amen ba? So, gusto ko, ma-promote ako, gusto ko magkaroon ako increase, gagalingan ko yung trabaho ko. Ang nangyari po doon, ang naging mali na doon, ay umasa na ako sa trabaho ko, na yun na ang source of income ko. Paano na? Pag naapektuhan ako ng ganitong pandemya, pasalamat po talaga sa Panginoon, napakalaking blessing po na ako po ay nakakapag-work from home. At hindi po nagsasara ang kumpanya na pinasukan ko. Pero paano? Paano kapag nawalan po ako ng trabaho? Di ba po? So, ibig sabihin, kung nakaasa lang ako sa sweldo ko, at biglang mawala yun, in-snap, biglang mawala yung source of income mo, paano ka, kapatid? Yung babaeng balo, 2 very small copper coins. Ito na yung natitira sa kayamanan niya, sa pagmamay-ari niya, at ibinigay niya sa Panginoon. Can you do remarkable giving now? Alam ko mahirap, kapatid. Alam ko, hindi ordinaryo na magbigay ka sa panahon ng pangangailangan. Hindi ordinaryo na magbigay ka sa panahon ng kasalatan. Pero kung magagawa po natin yung remarkable giving, expect. Dahil yun po ang sinabi ng Panginoon, di ba? Test me in this. Now, if you do remarkable giving, expect that you will receive remarkable blessings. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa na nakikinig ngayon. Alam ko po na kinakausap niyo po ang kanilang mga puso. At alam po, O Diyos, na nagbibigay po kayo ng pagnanais sa bawat isa na makapagbigay ng remarkable giving ngayong araw na ito para sa inyo, O Diyos. Dahil nga po sinabi nyo sa inyong mga salita na when we give, we receive. That's your word. And we hold on to your word. When you said in your word that we give and we test you in this, that's your word, Lord. And we're doing this today. We are testing you, we are testing your word because that's how you want it. Panginoon, dalangin ko po sa mga nakikinig ngayon. Sa pag-abot po ng kanilang mga wallet, ng mga bulsa, sa pagpindot nila sa mga GCash nila at sa mga bank accounts nila, I pray, Lord God, that you bless their heart. As they reach out to their pockets, Panginoon, alam ko, Panginoon, nakakausapin mo sila because they want, you want them to give. And that you want them to be blessed, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na ibubuhos mo sa bawat kamay, sa bawat wallet, sa bawat bulsa, sa bawat GCash, Panginoon, at mga bank accounts na magbibigay
sa inyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming samot na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.